Noong unang panahon, may isang mahirap na tagaputol ng bato na nagngangalang Tomas. Araw-araw, umaakyat siya sa bundok upang magputol ng malalaking bato at ibinaba ito sa bayan para ibenta. Mabigat ang trabaho at madalas ay kumikita lang siya ng sapat para mabuhay sa maghapon. Isang hapon, habang nagpapahinga sa lilim ng malaking bato, napadaan ng isang mayamang mangangalakal. Magarang-magara ito, suot ay ginto at may dala pang mga katulong na nagbubuhat ng kanyang mga kalakal. Habang tinitingnan ni Tomas ang lalaki, napabuntong hininga siya at nasabi, "Kung ako lang sana ay kasing yaman niya, siguradong magiging masaya ako." Biglang lumiwanag ang paligid at may marahang tinig na narinig si Tomas. "Ang iyong hiling ay natupad." Pagdilap niya, siya na mismo ang mangangalakal. May mga katulong siya, magarang kasuutan at mga sako ng ginto. Sa una, tuwang-tuwa siya. Lahat ay humahanga sa kanya. Ngunit isang araw, dumaan ang gobernador ng lalawigan, nakasakay sa karwahe at sinasaluduhan ng lahat. Naisip ni Tomas, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Gusto kong maging gobernador. Muling kumislap ang liwanag. Ngayon, siya na ang gobernador. May mga bantay, karwahe, at mga taong lumuluhod sa harap niya. Ngunit nang sumikat ang araw, napaso siya sa init. Naisip niya, ang araw ang tunay na makapangyarihan. Sana ako na lang ang araw. At sa isang iglap, naging araw siya. Nagliwanag siya sa buong mundo. Pinapainit niya ang mga bayan at kabundukan. Pero makalipas ang ilang sandali, may ulap na tumabon sa kanya. Hindi na siya makaliwanag. Nagalit siya at sumigaw. Kung gayon, mas makapangyarihan pala ang ulap. Sana ako na lang ang ulap. At siya'y naging ulap. Malambot, maputi, at laya sa kalangitan. Hanggang sa dumating ang malakas na hangin, tinaboy siya palayo. Hindi siya makalaban. Kaya humiling siyang maging hangin. At naging hangin nga siya. Malakas, laya, kayang itumba ang mga puno. Hanggang sa dumating siya sa isang bundok. Sinubukan niyang itulak ito, pero hindi gumalaw kahit kaunti. Mas makapangyarihan pala ang bundok. Sabi niya, sana ako na lang ang bundok. At sa huling pagkakataon, naging bundok siya. Matatag, mataas, at tahimik. Ngunit maya-maya lang, naramdaman niya ang pagtama ng martilyo sa kanyang katawan. Paglingon niya, nakita niya ang isang tagaputol ng bato katulad ng kanyang dating sarili. At doon niya napagtanto, ang tagaputol ng bato. Siya pala ang pinakamatatag sa lahat. Ngumiti siya at nagsabi sa hangin, hindi ko na kailangang maging iba. Masaya na ako sa kung sino ako. Aral. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa kakayahang tanggapin at pahalagahan ang sarili.